Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong September 24. And for today, we are going to talk about how Jesus claims all of our service. Makikita po natin ito sa Colossians chapter 3, verses 22 to 24, na nagsasabing, "Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you, and to curry their favor, but with the sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving." Sa Tagalog, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdugan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at aalalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So sinasabi po rito na noong time kasi na sinulat to, there are slaves, no? Mga alipin, mga utusan. Sinasabi po rito na kahit na utusan ka, kahit na alipin ka, maaaring sundan mo yung utos ng iyong master, ng iyong nakatataas at that time, no? Ngunit, dapat ginagawa mo ito kahit hindi siya nakatingin. At dapat ginagawa mo ito hindi para dun sa master na yon, hindi para sa isang tao, kundi para sa Panginoon. Maging tapat ka para sa Panginoon. Maging sincere ka para sa Panginoon. So, serving the Lord includes all kinds of works. Iba't iba yan. Hindi lang porket serving the Lord is may relation na sa church or church-like activities, no? Pagdating sa profession mo, let's say teaching, you can also dedicate that to the Lord, no? Serving the Lord while teaching is something that you should be proud of. Pangalawa, serving the Lord must come from the heart. Dapat genuine. Hindi po yung alam natin sa sarili natin hindi tayo genuine. No. Dapat pilitin po natin yung sarili natin na hubugin yung mindset natin in order to fully, sincerely dedicate and serve the Lord. And serving the Lord comes with its own rewards. Dahil marami pong pangako sa atin ng Panginoon, kinakailangan lang po nating sumunod sa Kanya. So, paano nga ba natin masiserve ang ating Panginoon ng effectively and truthfully and genuinely, no? Una-una, redefine our concept of worship and service. Hindi po porkit sinabing worship and service is pag sa church lang. No. Lahat po ng ginagawa mo, lahat ng action mo, lahat ng fields of profession, maaari mong ilaan sa Panginoon in terms of worship and service. Submit all our works under the Lord Jesus. Lahat po, wala kang titira kahit ni isa. Dapat nakalaan yan sa Panginoon. Dapat ginagawa mo yan sa ngalan ni Jesucristo. And lastly, use our work to make this world a better place. Limitado lang yung oras natin. Lagi kong sinasabi yan. So, gawin mo na yung nakakabuti sa'yo. Yung nakakalugod sa Panginoon at nakakabuti sa mundong ginagalawan mo. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let's all give glory to God.